mga concepts, no, regarding sa steel, yung mga properties ng steel, yung gusto sabi natin, 'di ba, meron siyang ano, um, yung behavior, 'di ba? Meron na-discuss natin yung elastic, yung plastic, 'di ba? Sabi natin, may curve yun eh, 'di ba? Yung may mga concern tayo na stresses, yung yielding, yung ultimate. Okay, and yun yung gagamitin natin sa design. Okay, pero bago tayo mag-design, kailangan mo nating malaman yung mga loading. Paano natin i-consider yun? Okay, sa structural theory mo kay Sir Lipy, kay Sir Lipy ba? Okay, Sir DP. Na-discuss niyo doon yung mga dead load, live load, di ba? Dead load, self-weight, tsaka superimposed dead load. Sa live load, marami ano. Meron kang live load for the floors, di ba? Meron kang live load for the roof, tapos meron pang iba't ibang type ng live load, no? Sa roof, kasi katulad ng snow and wood, no? Live load din yan, no? Iba lang yung pangalan niya, pero basically, live din yung ano, consideration natin dyan. Iba lang yung pag-compute natin. Okay, saan magagaling yung values ng that load? Siyempre, magagaling yan doon sa ano ba yung material, di ba? Ano yung material? Siyempre, self-weight niya, di ba? Kung ang material ay concrete slab, halimbawa, slab na concrete ang material, so 23.54 times the thickness yun yung magiging area load for the self-weight, di ba? Multiply mo ng area, makuha mo yung force, di ba? Yung total weight niya. Tapos yun yung gagamitin sa calculation no, ng loading ng mga member. Okay, ano pa, yung mga superimposed dead load, katulad ng mga nakapatong sa kanya, di ba? Katulad ng finishing natin, di ba? Yung mga tiles, yung mga ceiling, yung mga pipe sa ilalim ng ceiling, di ba? Yung mga electrical dyan. Okay, yung mga yun ay mga superimposed dead load. Okay, yun yung mga dead load, mga permanent loading. Kumbaga, hindi naman tinatanggal from time to time yung mga ceiling, di ba? Nandiyan na yun. Di ba? So dead load yun, pero hindi siya yung kasama sa self-weight ng member. Okay, yung mga dead load na hindi kasama sa self-weight, ang tawag doon ay superimposed dead load. Okay, sa calculation natin, pinagsasama lang natin, pinag-add natin. Pero yun nga, there is a difference, no? There is a, tawag dito, parang categorization between the two. Okay, ngayon, sa live load, sino nag-decide yan? Kayo, di ba? Kayo. Kasi kayo magde-decide kung ano, halimbawa, itong area na to, saan natin gagamitin to? Ito ba ay pang classroom? Ito ba ay office area? Ito ba ay residential area, corridor? Yung mga values ng live load, iba-iba yan. Depende sa kung ano yung purpose. Okay, depende sa purpose, ina-expect natin na may equivalent yun na number na tao, tapos meron yung equivalent number ng area load. No? Yung number na suggested, ay makikita natin sa NSCP. So, doon natin kinukuha yung mga live load. Okay, same for the roof load. Ang pinagkaiba lang nun, yung live load na nandyan ay mga floor load. Okay, yung roof load, syempre, nasa roof. Okay, ano pa? Snow load. Kapag ang project mo nasa lugar na may snow, like US, no? Isa yung northern part ng US, halimbawa, or Canada, di ba? Or kahit saan na may snow load. Okay, rain, kailan gagamitin yung rain load kapag maulan, tapos ina-expect natin na hindi madidrain agad yung ano tawag dito yung ulan. Halimbawa, meron kang roof deck na ewan ko for some reason ayaw mo lagyan ng drainage. Eh di syempre, dadating yung point na magpa-funding yan, kasi babaha, no? Tapos meron tayong ano parang ina-expect na level ng baha na pwede mangyari do sa roof. So, tawag dito, yung hindi mo madidrain agad, yun yung rain load. So, kailangan ma-carry siya ng member natin. Okay, wind load and earthquake loads, yan na yung medyo special sa structural design. Okay, so syempre hindi natin ito-touch yan, no, kasi medyo advanced yung mga part na yan. Pero basically, lahat ng pinag-usapan natin, mga gravity loads lang yun, puro pababa yun. Okay, ngayon ang wind and earthquake, yun yung mga lateral loads, yun yung nagkakos ng building natin na mag-sway from side to side, mag-sway side to side. And yan yung medyo mahirap, no? Yan yung yan yung part na complicated, no? Yan yung nagdi-differentiate sa design ng isang structural engineer at yung mga hinulaan lang ni Foreman. Okay. Kasi si Por kasi, marunong naman yun eh. I mean, kasi may ginawa na siyang project dati, di ba? So, pagtayo na siya ng sabi niya, 20 years experience na ako eh. Diba? So, alam ko yan, mga bahay, ang column niyan, 200 by 300. Anim na bakal, sabi niya ganun. Diba? Tapos kakopya niya sa lahat, di ba? So, ganun ginagawa niya. Okay, so tumatayo naman, di ba? Tumatayo. Bakit? Kasi ang concrete, di ba, inherently, malakas naman talaga yun. Okay? So, generally, kung ang bahay mo, two-story, three-story, tatayo talaga yan. Okay? Kahit hinulaan lang yan. Okay? Madalas, syempre, hindi natin sigurado, pero more likely tatayo yan. Dahil sa gravity load lang. Kasi, syempre, i-expect mo dyan. Di ba? Sa bahay, ilan ba yung tao? Hindi naman siguro kayo abot ng 10 sa pamilya. I mean, syempre, may mga ganun pamilya. Pero, bihira na eh, di ba? Kumbaga sa isang bahay, 5, 6 na tao, di ba? Siguro 10, pero kung 10 man kayo, hindi naman siguro yung bahay nyo, ano lang, 2 by 3, hindi naman ganun, di ba? Kasi kapag yung mga loading natin, ganun yung assumption actually eh. Kapag tinignan mo sa may figure yun eh.
Ang assumption niyan siksikan kayo dun, 'di ba? Kasi worst case scenario ang ine-expect natin, eh, 'di ba? The structure should be able to carry yung worst case scenario na what if magsiksikan sila dun sa lugar na yun, 'di ba? Dun sa room na yun, 'di ba? Dapat kaya pa rin na structure. Okay, nasa tunay na buhay hindi naman ganyan nangyayari. Okay, so anong nangyari? Eh, di kahit wala ni foreman minsan okey lang, 'di ba? Pumapasa pa rin. Okay? Ngayon, yung mga pinag-usapan natin ng mga dead load and live load and other loads and earthquake and wind. Again, itong mga 'to malalaki yung mga values na 'yan. Okey, 'yan yung nagiging reason kung bakit makikita mo minsan depende sa lugar na makikita mo two-story lang naman bakit yung beam ko na 7 meters ang bakal sa ilalim, 8, 9, ganyan. Okey, depende kasi sa kung paano yung ano, yung distribution of forces. Depende kung saan dadaan yung earthquake and wind loads 'no, puwedeng magkaroon ng mga amplification na kung ide-design mo for gravity, 'di ba, next term ano ka, AR137 mapag-uusapan niyo dun yung ano, yung pinaka-basic ng ano, ng reinforced concrete design. Tapos tuturuan kayo paano gamitin yung mga bakal, mga ganyan. 'Pag ikaw lang ang nag-calculate nun, malamang makikita mo, 200 by 400 na beam, ang bakal niyan 3, 4, ganyan. Pero kapagka engineer na yung nag-design, makikita mo lalabas yan mga 7, 8. Tapos sabihin mo, "Engineer, bakit parang over-design naman yung ginagawa mo?" Okey, kasi yung mapag-aaralan niyo dun, ang ginagawa niyo dun gravity lang. Okey, which is okey naman siya kung gravity lang, pero sa tunay na buhay meron ngang earthquake and wind, which is yun yung nagma-magnify ng loads natin. Okey, so hindi naman palaging gano'n kalaki na gano'n karaming mga reinforcements natin, ano yun, mga special cases. Okey, pero yung special cases na yun 'pag hindi mo siya na-design properly, 'di ba, yun yung unang babagsak dun sa structure natin. Okey, so yun siya 'no, pero mahirap siyang i-explain kasi nga ano 'to, eh, medyo, ano na yan, medyo advanced, na ano na yan, na courses na namin yan. So, hindi natin ita-touch. Sasabi lang natin is that merong mga gano'n, okey, and hindi siya negligible 'no. It should be accounted for kahit 2-story and 3-story lang ang bahay mo, okey, or any structure na meron ka. Okey, ngayon yung mga yan pinagsasama-sama natin yung mga yan, okey. Meron tayong mga combinations na, what if dead load lang 'no? What if dead load tapos may live load, 'di ba? What if dead load tas live load tapos earthquake, 'di ba? And wind, 'di ba? So, mga ganyan. Itong mga 'to, ginagamit namin yan. Actually, 7 nakalagay dito pero hindi lang 7 yan. Minsan umaabot yan ng hundreds 'no. Kasi halimbawa nakalagay dito, isang earthquake, isang earthquake load combination, 'di ba? Positive, negative yan. Bakit? Kasi halimbawa, ang earthquake na iko-consider mo going X ng plan, 'di ba? Positive X. Kaya may minus yan kasi possible pumunta sa kabila yung earthquake, 'di ba? Kasi 'pag mag-shaking gano'n yan, 'di ba? Baliktaran. Okay, eh, may Y pa, eh. So, hindi lang 'to dalawa, magiging 4 pa yan, ta's pabalik. Eh, hindi pa yun kasi what if patagilid, 'di ba? So may part na X, may part na Y, 'di ba? So positive X, positive Y, tapos puwede ring negative X, positive Y, negative X, positive Y, puwede ring positive X, negative Y, 'di ba? Tapos bukod dun puwede pang what if mas malakas ng konti yung X kaysa sa Y, what if mas malakas ng konti yung Y kaysa sa X. So basically 16 load combinations agad yun. Tapos meron ka pang combination for serviceability kasi sabi natin 'di ba, 'pag nag-design ka meron kang strength, meron ka pang serviceability, dalawang criteria, eh, 'di ba? So dalawang kailangan siya i-consider. Dapat hindi lang siya tatayo, dapat serviceable din siya. Deflections acceptable, yung drifts acceptable dapat. Oh, sobrang dami ng ano, ng consideration diyan na siyempre hindi natin ko-cover dito. Ang sabi ko lang is gano'n yung process 'no, medyo marami yun. And yan, share ko lang, pero hindi na natin 'to sasama. Okey, so ayan, nandiyan lang yan. Okay, so pakita lang natin na ano, meron kang dalawang ways kung paano siya gawin, LRFD, ASD, diniscuss natin last time. Ito yung combination for LRFD. Ngayon kung halimbawa ASD ang method na gagamitin mo, iba yung load combination niya. So ibang set na naman ang sauluhin niya. So kapagka sige ka, sasauluhin mo 'to tapos ilalabas sa exam mo 'yan, tapos bibigyan yung mga numbers tapos so-solve mo 'yan. Hahanapin mo kung ano yung maggo-govern 'no, katulad nitong sample problem 2 natin. Okay, so sabi dito, ang di-discuss natin dito. So basically ito ang pinagkaiba niya sa LRFD versus ASD, sa LRFD makita mo, naka-amplify yung mga numbers, 1.4 dead, 1.2 dead, 1.6 live, lahat sila times ano, mas malaki ng konti sa ano, sa 1 'no, bukod dito sa dulo, okey. Bakit? Kasi sa combination 4 and 5, yan ay mga lateral load combinations. Ibig sabihin nun mga load combinations na may wind and earthquake. Ito wind and earthquake. Tawag dito ay high gravity load combination. Ito ay low gravity load combination. Okay, bakit may low and high gravity? Okay. Column, anong kinakaya ng column tingin niyo?
anong force ang kini-carry ng column, tension or compression. Diba? So, diba, may frame ka, so simple frame, may beam cuts, may column, no? Sige, anong kini-carry ng column? Compression, very good, compression. Kapag meron ka kasing earthquake, halimbawa, pag ganyan ang earthquake, patagilid yan. Tulak niya yan. Kung gaganyan yung mo, yung structure mo. Sa gilid natin. Kaya ganyan. Kapag siya mag-bend pa ganun, anong may experience ng column na to dahil sa pag-bend niya pa ganun? Ito. Imagine mo, gaganyan siya. Ano mangyari dito? Mako-compress lalo, di ba? Mako-compress siya lalo. Itong part na to, dahil tinutulak mo siya ganun, ano mangyari? Parang mabubunot yan, di ba? Magte-tension siya. Okay, so dito, nagka-compression dito, meron ka tension. Okay, ngayon, yung high gravity load combination ay dahil sa combined effect ng sa lateral. Dahil sa lateral may compression siya. Tapos dahil sa gravity loads, di ba? Additional compression pa yun. Kasi pababa din yung gravity loads mo, di ba? Okay, doon mag-govern yung high gravity load combinations. Ngayon, kailan mag-govern yung low gravity load combinations? Kapag ito yung kinoconsider mo. Okay, kasi may mga cases na halimbawa, di ba, yung iba sa inyo magpunta sa design ng mga high-rise structures, mga structure na 50-story, mga ganyan, no? Mga pataas, no? Sa mga cases na ganun kasi, sobrang lalaki ng mga lateral load combinations yan. Okay? Lateral loads yan. So, marami yan. Okay? Ngayon, may cases na ang mangyari dito, eto, sobrang laki ng tension load na ang mangyari, yung column mo, dahil sa lateral loads, ang mangyari, di ba gaganon siya, ito, yung column mo, imbis na dapat compression na ma-experience yan, nagka-tension mo siya. Okay, ngayon, kailan pinakamalaki yung tension na pwede niya ma-experience? Okay, kapag sobrang laki ng lateral load, tapos walang masyadong gravity load. Bakit? Di ba kasi sa case na to, yung gravity load, magko-compression yun eh. Which means, so magko-kontrahan sila. Di ba? So, sa case na to, ang nangyari, tumutulong pa actually yung mga vertical loads, tumutulong pa yung mga live load, yung mga tao, tsaka yung mga dead load doon sa sa pag-resist ng tension. Okay, so ngayon, kailan critical yung tension? Diba? What if ganun yung nangyari, pero walang tao, walang dead load. Walang live load. Tapos yung dead load mo, kunyari, konti lang, di ba? Kumbaga, kaka-construct lang, wala pa yung mga ganito, mga finishing, hindi pa na-construct yung mga ganyan, di ba? So, konti pa yung dead load. Ito yun, getting consideration nun. Nandito yun sa low gravity load combination. Okay, so may purpose yung bawat isang part niya. No? May purpose to, ito, lahat yung meron. Okay? Kaya ako sinashare yan kasi merong mga halimbawa ito, kung pag ito try mo, pag-analyze mo, di ba? Sabi mo, ang answer dito is pipiliin mo yung pinakamalaking value. Kung ano yung pinakamalaking value. Pwede bang maging mas malaki to kaysa dito? Tingnan nyo 1.2 din. Okay, may 0.9 ka dito. So, mas mababa ito. Ito may wind, pantay lang sila. Ito may live load, ito may live load nila. Ito live load sa roof yan. Pwede bang maging mas mataas to kaysa dito? Hindi eh, di ba? In this case hindi. Di ba? Kasi lahat ng numbers nito mas malaki kumpara dito. So, imposible. Nakuha nyo. Pero, yun nga, kung ganun mo siya titingnan, imposible nga. Okay, pero hindi kasi yun yung purpose niya. Okay, ang purpose niya kasi is kabaliktaran. Okay, ito ay mag-govern kapag tension, di ba? Kumbaga magne-negative yung values mo. Okay, mas malapit ito sa negative range ng values mo. So, dun siya possible mag-govern. No? And kapag nangyari 0.9 then minus wind, no? So, wind is wind, tension ang nagiging effect niya. So, ganun siya. Okay, for ASD, ganun din, no? Ganun din same concept. Ang pinakaiba lang dito is that ito, wala siyang mga factors. No, wala yung 1.2, wala yung 1.6, di ba? Wala yung mga multiplier niya. Okay? Ngayon, sabi mo, sir, kala ko ba walang multiplier? Pero bakit may 0.75? Bakit may 0.6? Bakit may 0.7? Okay? Yung explanation dyan is that, di ba, yung mga values na nandyan ay yun yung mga maximum conditions, di ba? Yun yung mga loads, di ba, na ina-expect natin na pwedeng mangyari at their lifetime, yung pinakamalaking pwedeng mangyari sa buong buhay ng building mo bago siya i-demolish, di ba, after 50 years. So, ganun siya, lifetime maximum sa mga yan. Ngayon, ano yung chance na meron kang dead load, tapos yung live load mo, punong-puno yung building ng lahat ng tao, di ba, nagsiksikan silang lahat doon, pati yung roof, ganun din. Di ba? So,
Pwede naman siya mangyari pero sobrang unlikely. Okay, sabi ng code, sige, ano naman 'to, exaggerated naman 'to, tapos kung buong building mangyayari yung gano'n, unlikely sabi niya. Okay, ngayon kapagka magka-calculate ka, sabi niya, sige, kapagka pagsasamahin mo yung effect ng dalawang maximum conditions, lifetime conditions, pwede natin yang ibaba to 75% lang, 'no, ng maximum condition. Kasi pagsasamahin mo dalawang maximum, imposibleng mag-govern or imposibleng mangyari yan, 'di ba? Na lahat sila sabay-sabay na magma-maximum. Okay, so yun yung explanation for the 0.75. Ngayon sabi mo, oh, bakit may 0.6 sa wind? Bakit may 0.7 sa earthquake? Okay, ang wind and earthquake kasi kina-calculate natin 'yan. Okay, nakalagay dito. And the 0.7 factor applied in the seismic load effect E is used because ang ASC 7 kapag kinalculate siya ng mga structural engineer na kukunin niyo to design, 'di ba? Pag kinalculate nila yan, naka-ano na yan, pang LRFD yung value nun. Okay? Mataas yung value nun. Kasi yung mga LRFD, di ba, amplified niya siya, di ba? Yung dead load naka 1.4, di ba? Yung live load naka 1.6, ganyan. Okay? So, yung earthquake doon, makita mo doon, di ba, anong value nun? Naka 1, di ba? 1, pati yung wind, naka 1 lang. Bakit naka 1 yan? Kasi hindi mo na siya kailangan i-amplify. Okay, kaya 1 yan kasi, di ba, mo to, ito, amplified, di ba? Amplify sila lahat. Bukod dito sa mga 'to, tignan mo ito puro mga 1 lang 'yan. Bakit? Kasi yung load na makukuha mo amplified na agad. Okay, pang LRFD na 'yan, so wala ka na mo-modify do'n. Ngayon yung load na 'yon para magamit mo sa ASD na dapat hindi amplified, nakukuha niyo yung point? Amplified siya, which is hindi dapat kung ASD ang method, 'di ba? So kailangan mo siyang i-scale down, ibababa mo siya. Okay, yung number na gagamitin natin para maibaba mo siya to ASD level is ito lang, 'di ba? Yung 0.7, kaya may 0.7 diyan. Okay, same with the wind, 'di ba? Ganun din. Okay? Ayan. Tapos, ayan na, sample problem 2. So, paano yung ginagawa? Halimbawa, binigyan ka ng mga numbers, no? Meron kang dead load, live load, tapos roof live, tapos snow. 'Di ba? Paano mo siya isa-solve? Okay, kunyari, binasa mo yun, no? Determine the load the factored load, determine the required design strength, determine the nominal strength, etc. etc. Okay? Sa first situation, sa first question, sabi, determine daw yung governing load. Okay? So maraming cases, di ba? Or maraming combination. So in this case, ito yung kinonsider natin. Okay? Ngayon, susolve mo lahat yan. Pipiliin mo yung pinakamalaki. In this case, ang pinakamalaki is yung, ito, 69.33. Okay? Dahil yun yung pinakamalaking na compute natin, yun yung gagamitin natin na load for that certain member. In this case, column daw. Okay, so 69.33. So ito dapat yung maging capacity ng column natin. Okay? Actually, ito yung load. No, load siya, yan yung load. Okay, ang next question is, sabi, what is the required design strength? Ngayon, kung ito yung load, di ba? Ang idea natin is that dapat at least yan yung value na kayang abutin ng column mo. Tama ba? At least yan. Okay, so sabi dito, i-equate natin, di ba, yung load, PU, should be equal or less than the design strength. Ito yung design strength at then VPN. Naalala mo sa mechanics mo, di ba nag-compute ka rin ng actual loads, di ba? Paano mo nakuha yung actual loads, di ba? Nag-stress times area ka. Okay, yung mga mako-compute mo doon, ang tawag doon ay nominal. May ibig sabihin na nominal, theoretical. Kumbaga, by calculation from your understanding sa mechanics, o ito yung capacity niya. Pero sa design, okay, hindi yun yung ginagamit natin. Hindi yung number na yun. Bakit? Kasi there are factors of safety. Hindi mo pwedeng gamitin na saktuhan lang. Okay, yung factor of safety na yun ay sa LRFD method, accounted siya by using this phi. Okay, ang tawag yan ay resistance factor. Okay, so ang nangyari dito, imbis na ito lang i-provide natin, di ba? Yung dapat na capacity natin dyan, mas malaki. Okay. Ngayon, sa second question, ang tanong lang is, ano daw yung design design strength, no, required design strength. Okay, what is the required design strength of the column? Okay, so sabi, dapat yung design strength, PPN, should be at least equal doon sa load. Diba? So kung ano yung governing load, yun na rin yung required design strength. Yun yung kailangan mong mai-provide na design strength. Kuha? Kasi meron pa isang strength, di ba? Yung pangatlong question sabi, what is the required nominal strength? Ano yung sabi natin sa nominal? Sabi natin, yun yung makakompute mo sa mechanics. Di ba? Yun yung i-reduce mo pa. Ngayon, sabi dito, di ba? Reduced na yung 69.33. Ito yung design strength. Ito na yung strength ng member mo after mo siyang i-reduce.
Ngayon, ano yung talagang strength niya? Ano yung strength niya kung isosolve mo siya through mechanics approach? Okay, so ang mangyari niyan, i-equate mo siya dito, di ba? So Pn yan yung ano, yung nominal. Yung phi is 0.9 for compressive members, nandun yung sa lecture above. Nandun, sa Cardiac state yun dun. 0.9 ang phi. Okay, so makuha mo, di ba? 0.9 Pn is equal to the design strength, 69.33. Kung kukunin mo yung nominal, ano lang, algebra mo lang yun, di ba? Lipat mo na sa kabila. Diba? So divide both sides by 0.9, makuha mo, the nominal strength is 77.03. Anong ibig sabihin nun? Okay, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung talagang kakayahan niya ay 77. Okay? Pero i-compare mo lang siya sa 69. Yung difference no, yun yung allowance natin. Okay? Kasi baka sakali na mas malaki ng konti yung load, 'di ba? Baka sakali na substandard ng konti yung yielding capacity ng member natin. Hindi natin alam eh, maraming uncertainty sa site eh. 'Di ba? Minsan mali yung method nila, construction, 'di ba? Maraming pwedeng maging errors, 'di ba? Maraming pwedeng maging source of mistakes sa site. And kung wala tayong ganito, wala tayong ng mga reduction factor, wala tayong mga safety factor, pag merong magkamali na isa, failed na agad yung design natin, di ba? So meron tayong allowance to account for those uncertainties. Okay? Letter D, kung paano natin ginawa yung kanina, yun din ang kinakaiba dito, ASD tinanong. Okay, so ganun din, no? Plug in mo dito yung mga values, dead load plus live, dead load plus LR or S or R. Okay, so yung mga nandito, kung ano yung nandito class, as is na yan din mismo. Okay, so siguro add another information na magandang maintindihan mo is nakalagay dito, no, may or. Okay, sabi mo, teka, bakit may or? Kasi, di ba, kukunin mo yung pinaka laki, di ba? Bakit or? Kasi hindi siya magsasabay-sabay. Ngayon ang tanong, sige, bakit hindi magsasabay-sabay yung live load sa roof, yung snow, saka yung rain? Okay? Ang logic nila diyan is that yung live load sa roof kasi magkakaroon ng tao sa roof kapag halimbawa mayroong mga magkukumpone, 'di ba? Merong kunyari magko-construction, may ginawa sila diyan sa roof, 'di ba? Papalitan yung roof or renovate for whatever reason. Siyempre, yung mga tao doon, yung mga equipment nila dapat kaya siya i-carry ng roof. Tama ba? Nagigets naman, 'di ba? Okay, dapat kaya siya i-carry ng roof tsaka ng mga members supporting the roof, yung beam sa roof, 'di ba? Mga ganyan, mga roof beams mo, 'di ba? Yung column sa second floor mo or sa topmost floor mo, okay, dapat kaya nila 'yun. Ngayon, sige, yung roof load sabi para sa mga tao na nasa bubong. Magkakaroon ba ng tao sa bubong habang nag-i-snowstorm? 'Di ba? Snow load natin is calculate natin for worst case condition, 'di ba? Kumbaga, yung snow yan hindi yung snow na normal lang. Ano yan, snowstorm yan, 'di ba? Sasadyain ba nila na mag-maintenance habang nag-i-snowstorm? Hindi naman, 'di ba? Hindi rin naman mangyari na nagkakaroon ng ulan, 'di ba? Bumabaha doon sa roof mo habang nag-i-snow, 'di ba? Hindi naman pwedeng mangyari 'yun, 'di ba? Umuulan tapos nag-i-snow. Isa lang doon, 'di ba? Kaya naka-or yan, 'di ba? So, kung ano yung pinakamalaki sa tatlo, yun yung gagamitin natin sa calculation. Okay, in this case, sa sample problem natin, meron nilingay sa atin, sabi ang roof line daw natin is 18.7, ang snow daw natin is 19.7. Sabi natin, hindi siya magsasabay. So kapag kinalculate natin yan, nakalagay dito, 18 or 19. So pag sinolve mo yan dito, 0.5, pipiliin mo lang yung mas malaki. Ito lang. Ito hindi mo gagamitin. Nakuha. So doon mo lang sa i-multiply. Nakalagay lang yan para makita mo, pero in actual, pag sinolve mo yan, ito i-multiply mo sa 19. Ito, 1.6 multiply mo lang sa 19. Okay? Okay, kasi yun lang yung mangyayari dyan, di ba? O, ganun lang. O, tapos dito naman, kanina, ang pinagkaiba niya is that yung load, di ba, yung load PU is less than or equal phi PN. Okay, yung phi is the reduction factor, minumultiply siya doon sa PN. Pag ASD kasi, medyo iba lang yung procedure niya. May number din na suggested. In this case, ang suggested number is 1.67. Okay? So, code ang nagpo-provide ng mga safety factors and reduction factors natin. Okay? So, ngayon, i-compare mo yung allowable load. Ano yung allowable load? Yun yung maximum load na na-consider mo or na-compute mo using this set of load combinations. Allowable, PA, yan yung para sa AST. Yung PU naman para yun sa PU para sa LRFD. So magkaiba sila ng notation. Okay, PU for LRFD. Okay, PA for ASD. Ano yan? PA yan yun. Okay, ngayon PA sabi should be less than or equal the PN over yung omega. Okay, for
compression members, ang sabi doon sa taas, nakalagay doon, ang omega natin is 1.67. Okay, so ito, alam mo na ito ay 50.5. Ito yung hinahanap mo. Ito ay 1.67. Paano makuha yung Tn? Ito dito sa kabila, di ba? Multiply both sides by 1.67. Okay, kaya nangyari, 50.5 times 1.67, nakuha natin yung 84. Ganun lang, simple lang siya. Mukha lang siyang mahirap kasi medyo madaming nakalagay dyan, pero recta-sub lang yan eh. 'Di ba? Kung lalabas man yan, ibibigay ko naman sa'yo yung yung load combination. Kasi hindi ka naman sila pahirapan natin dyan. No? Yan. So, pag sila bala sa ulo nila yan. Okay, sa inyo, kung lalabas man yan, ibibigay ko yan. Alamin mo na lang kung paano mo siya i-plug in, 'di ba? Alamin mo na lang kung paano gagawin yung OR, 'di ba? Yung mga ganyan. Which is logical naman siya, 'di ba? Self-explanatory naman, no? Piliin mo lang yung mas malaki. Okay? Yan lang. Tapos niyan, okay, doon na tayo sa design of tension members. Okay? Sa design of tension members, ano lang, kalahati lang i-cover natin dito. Okay, kasi, 66. Kaya natin yan. Okay, design of tension members. Ano yung mga tension members? Okay? Usually, halimbawa, maka-encounter ka nito sa mga roof. Halimbawa, magta-trusses tayo, no? Mga trusses, tension members. Okay, ang trusses, basically, para lang siyang beam. Okay. Ano siya eh, di ba? Alam mo yung beam eh, syempre, alam mo yung beam, di ba? Yung beam may loading, di ba? Vertical yung loading, kadalasan. Syempre may earthquake and wind pa yun, pero again, ibang usapan na yan. No? May additional set pa yun ng moment diagram. Pero sa sa theory mo, sabi doon, di ba? Commonly, ang binibigay sa example problem, di ba? Simply supported, di ba? Tapos may pwedeng point load, pwedeng distributed load, or combination ng lahat, di ba? Ngayon, magkakaroon ka dyan ng moment diagram, di ba? Ganyan. Yeah, tapos sabi natin, kung positive moment yan, ang bending yan ay pag ganito. Yeah, nalala mo. So, ngayon dito, nasa ng compression side, nasa taas, tama? Kasi magaganon yan eh. Magbebend yan pa ganun. Yeah, pag nagbend yan pa baba, di ba? Ang mangyayari, yung mga top fibers, nako-compress yan. Tapos yung mga bottom fibers, nagte-tension. Okay? Etong behavior na to, yan din yung may experience natin or may encounter natin sa sa trusses. Okay? So kapag ang truss, 'di ba, nilagyan mo ng loading, meron tayong mga meron tayong mga parts niya. 'Di ba? Ano yung mga parts niya? Ay, anong parts ng trusses? So meron ka nung 'di ba? I mean, architect ka 'di ba? So top chord, tapos bottom chord, tapos meron ka ng mga web members, tama? Ganyan. Okay, yung top chord, ang in-experience yan ay generally compression from the gravity load. Okay, yung bottom chord, generally tension from the bottom chord. Tension from the gravity loads. Okay, itong mga na to, itong mga tawag dito, web members, yung mga diagonals natin, ang na-experience niyan generally is, syempre, task. Anong naalala niyo sa trusses? Anong mga loads ang nako-compute natin sa trusses? Nako-compute ka ba ng moment sa trusses? Moment? Sa mech mo, yung favorite mo, di ba? Yung mech 1. Yung sabi mo, di ba, nag-method of joints ka pa doon, di ba? Nag-method of sections ka doon. Yan, nag-method of frames ka pa nga eh. Anong naalala mo? Anong nako-compute natin ng mga loads sa trusses? Di ba kinakat mo yun? Opo. Nakakat mo yun. Tapos anong lalabas sa force doon? Puro yun? Puro? Ano na? Sa joints, di ba? Kapag ka nag-method of joints ka, nag-summation ka ng forces, ano yung mga forces na makukuha mo doon? Puro mga vertical, may horizontal din yun, di ba? So, ano tawag doon? Tatlo lang naman, di ba? Axial moment shear. Yung moment ba yun? Wala. Yeah, wala. Di ba, puro pag nag-drawing ka na, di ba, ano lang yun? Kinakat-cut mo lang yun, di ba? Ano ba ito? Method of joints, di ba? Nakaganyan, sabi mo, tapos may arrow yan, di ba? Ano yan, di ba? Puro mga axial yan. Di ba? Di ba, puro lang yan, compression tension. Nalala mo? So, lahat yan, compression tension lang yung mga yan. Okay, so lahat yan, puro, puro axial ang loading yan. Okay, so ito axial ang loading to, ito axial loading ito, ito axial loading ito. Pero kung ihahalin tulad mo siya sa beam, basically ang purpose nito is to resist the vertical loads, no? So siya yung magre-resist ng shearing. Okay, ito yung mga magiging shear members natin. Tapos sa may experience niya, di ba, shearing siya ng buong beam, or in this case, buong trusses, pero ang may experience niya is in the form of an axial load.
Okay, so point is ano siya, para siyang ang truss ay parang beam, no, na hollow. Okay, kumbaga yun yung beam counterpart ng ano ng or rather, yun yung steel counterpart ng beam natin. Siyempre, meron din naman talagang beam na yung solid beam, di ba? Yung wide flange, di ba? Alam mo yung wide flange. Okay, so pero halimbawa, kailangan mo ng member na sobrang malalim, di ba? Kailangan mo ng malalim kasi sobrang haba ng span niya. Okay, kasi kapag ka nilalalaman mo yung member, ang nangyari, lumalaki yung moment capacity niya. Generally, ganun yung behavior niya, no? Halimbawa, ang span mo katulad niyan di sa gym, di ba? So mahaba siya mahaba. 'Di ba? Tapos hindi workable yung isang sobrang habang wide flange, 'di ba? Anong pwede mong gawin? Hindi, gawin mo siyang skeleton lang, 'di ba? Imbes na buong section, butas-butasan mo siya. Ngayon pag binatas-butasan mo 'yan, basically ano na 'yun, truss na 'yun, 'di ba? So ano 'yun, beam na ano lang na skeleton. Okay? Tapos 'yun na, mas lightweight siya, mahaba yung nai-span niya. Okay, so 'yun basically ang concept ng truss. Okay, ngayon, meron pang ibang may iba pang mga tension members. Halimbawa, kapag ka meron kang frame, di ba? Meron kang beam, tapos may column, tapos nilagyan mo ng cross ganyan, di ba? Yung cross brace, kapag ka nag-lateral load yun, yung isang part ng cross na yun, magiging tension yun. Yung isang part magiging compression. Okay? So pwedeng maging tension members. Sa roof, meron din. 'Di ba? Yung mga mga horizontal braces doon, 'di ba? Minsan pag tumingin ka sa roof, pag steel ang structure, makita mo yung mga naka-XX doon sa taas. Okay, purpose nun is para ma-transfer niya yung mga forces no from one truss to another, no? Kailangan mai-transfer niya. So, tension din yung mga 'yon. Okay, ngayon, ano naman ngayon? So, kailangan natin i-decide. Ay, shit. Ay, sana wala. Kailangan permanent yung, ayun na. Nabahan ako dun so, ayun, compression members ulit, tension members. Ano ba? Ay, didesign na natin siya. So ngayon, paano mo kukunin yung capacity niya? Okay, ang tension members, ang ano lang yan, ang source ng kanyang ah, strength ay siyempre yung material, 'di ba? Material. Tapos yung material na yun, meron yung equivalent na stresses, no, tensile stress na kayang i-resist, 'di ba? Yung Fy and Fu. Depende sa grade depende sa niya, sa specification niya. Okay, ngayon yung Fy and Fu na yun, na stress para siya maging force, 'di ba? Sabi natin, paano magiging force ang stress? Kailangan multiply sa saan? Yung basic mechanics mo, 'di ba? Stress is equal to force over area. Paano makuha yung force? Multiply mo siya. Mas multiply mo yung stress sa area. Di ba kaya mo yun? Kaya mo yun, di ba? F is base stress times area. Tandaan nyo? Dapat, di ba? Gagraduate na kayo Ay, force stress times area. Okay, kung alam mo yung stress, di ba? Stress capacity, yung limiting stress niya, multiply mo sa area niya, meron ka ng capacity. Okay? Ngayon, merong dalawang way kung paano mag-fail ang tension member. Okay, sabi dito, the typical design problem is to select a member with sufficient cross-sectional area. Okay, kung enough yung cross-sectional area niya, then okay na siya. Okay, ngayon meron dalawang way kung paano siya pwede mag-fail. Okay, una is sabi through excessive deformation. Naalala mo last time, pinag-usapan natin yung behavior ng material. Yeah, may proportional zone, yung elastic. After nun, pag naabot niya yung yielding, biglang gaganon yun, di ba? Okay, ang mangyayari, biglang hahaba siya excessively. Di ba? Tapos nun, pagka nilagyan mo pa siya ng stress, magkakaroon ka ng strain hardening, then mapuputol, tapos wala na. Di ba? So may dalawa kang mode of failure. Pwedeng yung, sabi dito, excessive deformation, ibig sabihin nangyari yan sa after yielding, biglang mahaba. Okay, tapos meron ka nung fracture kapag ka naputol siya. Okay, kailan siya mapuputol? Mamaya pag-usapan natin. Okay? And so, to prevent excessive deformation initiated by, kailan daw nangyari excessive deformation kapag siya ay nag-yield. Okay, the load on the cross-section must be small enough that the stress on the cross-section is less than the yield stress. Okay, paano naman ma-prevent yung pagkaputol or yung fracture? Sabi, the net section, the stress on the next section must be less than the tensile strength Fu. Okay, so may dalawang stresses na concern. Okay, yung una ay yielding, ang pangalawa ay yung fracture or yung ultimate strength, yung ultimate stress niya or basically yung tensile strength niya. Yun yung pinakamataas pa din niya maabot bago siya maputol. Okay, in both cases, di ba, in each case, okay, the stress P over A must be less than the limiting stress. Okay, so yung limiting stress is provided ng code kung paano siya i-calculate. Okay, meron tayong multiplier lang doon.
Okay? So nominal strength for yielding, sabi paano makuha yung stress capacity? Stress capacity tuloy. Axial force capacity, PN, kapag ka-yielding, Fy. Di ba? Kasi ang yielding nangyari kapag yield stress, multiply mo siya sa Ag. Okay? Ang fracture naman ay Fu, yung stress, para maputol siya, multiply mo siya, saan siya mangyayari? Sa effective area. Okay? AE. Sabi dito. Ngayon, question. Sige. Imagine mo meron kang member. No, meron kang member. Okay. Tapos, kunyari nag-cut ka dito ng section. Section cut ka dyan. Hindi, lalabas dyan, di ba? Yung ganun. Ano naman, may axial, may shear, may moment. Ano naman yun? Okay. In this case, tension member lang pag-uusapan natin. So, puro axial lang pag-uusapan, no? Kapag nag-cut ako somewhere dito, meron bang difference yung axial force dito at saka dito? Meron bang difference? Yeah, halimbawa, isang beam, mag-cut ako sa gitna, tapos mag-cut ako somewhere sa left niya. Meron bang magiging difference yung axial force niya? Magkakaroon? Di ba wala? Di ba? Pare-parehas yan all throughout the member. Kahit saan ka mag-cut doon, pare-parehas yan actual stress. Pare-parehas yan actual force. Unless, maglagay ka ng force that is, kunyari ito, tapos naglagay ako ng force dito sa gitna. Nalala mo yun, di ba may mga ganun problem? May mahabang beam, di ba? Or mahabang member, tapos naglalagay ng force doon, nilalagay sa gitna, di ba? So kapag sa gitna naka-apply yung force, yun yung possible na yung kaliwa iba doon sa kanan. Okay, pero kung wala kang axial force doon sa span ng member mo, 'di ba? Kahit saan ka mag-cut yan, pare-parehas yan ng axial forces. Okay, ibig sabihin, kahit saan ka kumuha, pare-parehas yan ng force. Ngayon, 'di ba? Syempre, etong member na ito, i-connect mo yan, 'di ba? Paano mo i-connect yan doon sa support niya? 'Di ba? Pwede kang mag-weld, tama ba? Pwede mong i-welding, pwede mong i-bolt. Okay, yung dalawang option mo, i-weld mo or i-bolt mo. Ngayon, halimbawa, 'di ba? Halimbawa, okay, ito yung section, tapos binutasan mo siya. Okay, ano mangyayari pag binutasan mo? Mabawasan siya ng area. Okay, very good, 'di ba? Ngayon, kapag nabawasan siya ng area, 'di ba? Ito, mabawasan siya ng area. Okay, kapag nabawasan siya ng area, 'di ba? Mas maliit yung area niya. So, 'di ba? Stress is force over area. Yung force will remain the same, 'di ba? Pero yung area mas maliit. Ano mangyayari? Mas maaga niyang maabot yung stress na 'yon. 'Di ba? Mas matataas yung stress kasi mas maliit ang area. Agree ba tayo doon? Maliit area, mas mataas ang stress. Okay, so ibig sabihin, mas stress itong part na to kaya sa dito. Kung mapuputol man siya, saan siya unang mapuputol? Doon sa maliit na area. Tama ba? Naalala mo yun? May trim mo, naalala ko, meron ka dong, di ba, yung mga bolts, di ba? Tapos kung ano mo yung shear, di ba? Yung double shear, single shear, may mga ganun ka pa, di ba? Tapos meron din doon, naalala ko, meron kang tension member doon eh. Di ba, yung binabawas mo yung yung bolt diameter, ay yung hole diameter, naalala mo? Meron nun. Di ba yung binubutas-butasan? Yung pinakauna, sunod lang yun. Okay, basically, yung mic mo, yun din yun eh. Ito din yung dinidiscuss natin. Pinagkaiba lang dito. Meron na tong code, di ba? Meron ka ng dapat na number ng feet. Meron ka ng dapat na number ng omega, di ba? Pero yung process, same lang. Same yung concept. Okay? Ngayon, alam natin na may net, may gross, mauna maabot yung stresses sa net. Mauna niya maabot yun. Doon siya mapuputol. Okay? Pero naalala mo sa mic mo, di ba wala namang yielding doon? Fracture lang pinag-usapan niyo doon. Okay, sa code sabi niya, bukod doon, ito pa, 'di ba? Yung sinasabi niya, yung pinakaiba ng mechanics lang sa code, sa structural design. Kasi structural design, mas marami kang ino-consider. Okay, mas marami kang provisions and mas specific yung number mo. Para siyang upgraded mechanics na. So, ganun. Pero yung principle sa mechanics, same pa rin. Same pa rin. Okay, ngayon, okay, saan unang maaabot ang yielding stress? Saan unang maaabot ang yielding stress? Sa gross or sa net? Saan unang maabot ang yielding stress? Siyempre, yielding stress may value yun, di ba? Sabi natin, at every point, pare-parehas ka ng force, pero mas maliit ang area mo sa net. Saan unang maabot ang yielding stress? Sa gross or sa net? Sa net, very good. Okay, pero nakalagay dito, pag nagka-calculate tayo, gross yung ginagamit. Okay, bakit ganun yung explain? Bakit ganun yung process natin? Okay, sabi dito, although yielding will first occur on the net section, di ba sabi niya, sa net section mangyayari ang yielding doon una. Okay?
After nun, pag tinaasan mo pa yung forces, di ba, syempre, yung ibang part, di ba, yung mga hindi mo naman binawasan, mag-yield na rin, dadating yung point na gano'n. Okay, sabi dito, deformation within the length of the connection member of the connection will generally be smaller than the deformation in the remainder of the tension member. Yung member mo, halimbawa, 3 meters. 3 meters. Tapos i-connect mo, ilang bolt kadalasan nakikita mo? 6, siguro 6, 4, 2, 'di ba? Depende sa forces. Hindi ka naman siguro nakakita na 20 magkakahiyarang gano'n, 'di ba? Hindi, 'di ba? Point is generally, kung meron kang member na mahaba, yung connection nun maliit lang na part ng overall length niya. Tama? Ito, halimbawa, ito, dalawa lang to. Tapos halimbawa, ito ay 3-meter member. Okay, yung mga bolt natin, maliliit lang yan. Pwedeng 1 inch, di ba? 1.5 inches, di ba? O halimbawa, sabihin natin, sige, may tatlo kang ganyan. So, tatlong 1.5 na yun. Ano ang 1.5? Nasa 37.5. I-times 3 mo, nasa around 100 something. 100 mm yung part na may net area ka. May reduced area ka. Okay? What is 100 mm kung ikukumpara mo sa 3,000? Diba? Sobrang liit lang siya na part nung total member length. Sige, consider mo na yung kabila, edi 200, di ba? 200 mm over 3,000, di ba? Ang liit na percent lang siya ng total value. Okay, ngayon, anong pina-point out natin? Mag-yield siya sa net. Doon siya unang mangyayari. Pero hindi yun yung kino-consider natin na excessive deformation kasi yung deformation na mangyayari dito, maliit lang kumpara sa ide-deform niya kapag lahat na ng cross section ang deform. Nakuha niyo? Maliit lang to kumpara doon sa overall. And yung concern natin is yung pag nag-yield na lahat-lahat sila. Okay, pag nag-yield na lahat ng parte ng member mo. Okay, sabi dito, the reason is that the net section exists over a relatively small length of the member, no? And the total elongation is a product of the length and the strain. Kung small ang length, edi yung elongation doon sa part na yun, maliit lang din. Okay, ngayon, sabi dito, most of the member will have an reduced cross-section. Okay, the attainment of yield stress on the gross area will result to, larger total deformation. Yun yung concern natin. It is this larger deformation that is the limit state. Sabi, not the first yield. The first yield nangyayari sa gross, nangyayari sa net, pero hindi yun yung concern natin. Concern natin is yung pag nag-yield na lahat. Diba? Kaya pag nag-compute tayo ng yielding, okay, ang gamit natin ay gross. Okay, doon ka lang naman kasi pwede malito, may dalawa kang area, gross net, di ba? Ngayon kapag hindi mo alam yung concept, di ba? Pwede mo pagbaliktad, di ba? Ito ka na magkakamali, pero overall sobrang dali lang ng tension members. Sobrang dali niya lang, promise. Okay, so paano mo siya gagawin? May dalawa kang method, LRFD tsaka ASD. Okay? So paano mo siya kukumputin? Ganun lang, simple lang, di ba? Meron kang stress times area, tapos yun na yun. Tapos dalawa lang yung i-compute mo kasi nga may dalawa kang modes of failure. Sa MEC mo, di ba, puro ano lang yun, puro net. Kasi doon daw siya pwede maputol, di ba? Pero sabi ng code, sa structural design, meron pa pa isa i-consider. Okay, yielding. Okay, sabi, dito may dalawa kang mode of failure. Sabi dito, meron kang yielding FY, mangyayari sa gross. Actually, mangyayari din siya sa net, pero ang concern natin ay yung gross. Okay, FY times gross. Okay, ano pa yung mode of failure na pangalawa? FU times AE. Okay, effective area, yung binawasan mong area. Okay, mamaya pag-uusapan natin, bakit siya AE? Bakit hindi siya AN? Naalala mo sa ano mo, di ba AN yung sa mechanics, di ba? Yung net, binawasan mo lang siya ng butas, tama ba? Hindi pa kasi yun eh. Yeah, again, structural design, mechanics, pero upgraded version. Sabi ng mechanics, okay na yan. Pero sabi ng code, hindi, mayroon pang iba. Meron pang iba. Okay? And so ngayon, meron ka ditong meron kang fee. Okay? Magkaiba ang fee para sa yielding at sa structure. Okay? Depende sa mode of failure mo, meron kang equivalent na gagamitin. Okay? Kung yielding ang mode of failure, ang resistance factor natin, or basically parang ito yung factor of safety ng LRFD. No? Resistance factor natin for yielding is 0.9. 0.75 naman kapag ka tawag dito, 0.75 naman kapag fracture. Wait lang. Dito po sa
Nire-request na si sir. Ay, shit. Hanggang ano tayo ng 3:45? May halos 1 hour pa tayo, no? Tama? Okay. Okay, proceed tayo. Nga, meron dalawang mode of failure, yielding, tsaka fracture. Ngayon, ASD, ganun din. Nga, again, i-compare mo nga lang siya doon sa ibang, tawag dito, sa ibang mode of, or rather, i-compare mo siya sa ibang set of load combinations. Pero yung process parehas lang. Okay, marami sinabi, pero ito na lang, shortcut na lang natin, no? Di ba natin mo to, 0.9? I-divide mo lang siya ng 1.5. May relation kasi siya. Yun yung relation. Kung alam mo si LRFD, i-divide mo lang siya ng 1.5. Yun na yung ASD. Okay, 0.9, 0.6. Okay, try mo. 0.9 divided by 1.5, 0.6 yan. Okay, ngayon, pag dito naman, PU, 0.75, divide mo ng 1.5. Makukuha mo, yun ay 0.5. Okay, so ito na lang i-focus mo. Okay? Yan, sige, try natin. Effective area. Okay, ngayon, ano yung effective area? Okay? Sa effective area class, sabi kasi, kapag ka nagde-design tayo, okay, enough na kailangan malaman mo kung ano yung size ng member na mag-work. Okay, ngayon, pangalawang kailangan mo i-consider is paano mo siya i-connect. Okay, so if the several factors influencing the performance of a tension member, okay, the manner in which it is connected is the most important. Okay, so kapag mayroong connection, usually ang nangyayari, it weakens the member kasi nga binubutasan mo siya. In the same way, ganun din sa weld, no? Kasi kahit i-weld mo yan, di ba? Meron kasi tayong mga bagay na kapag ka, hindi mo siya maano hindi mo siya mako-consider sa basic mechanics lang, di ba? Kasi sa basic mechanics, gawin mo lang, di ba? Force over area, ganyan-ganyan. Di ba? Pero kapag ka ginawa mo na siya na yung ginagawa ng software, siguro naman nakakita na kayo ng mga structural engineering software, no? Yung nakikita natin, yung i-analyze nila, tapos nagkakaroon ng iba't ibang kulay. Yeah. Nakita niyo na ba yun? Yung building, yung makikita mo, pag meron nila, magkakaroon ng kulay yung ibang parts, di ba? Minsan yung beam lang, makikita mo yung beam, may mga part na nai-stress siya, pupula, di ba? Yung iba, kulay blue, ibig hindi masyadong stress. Okay? Yung process na ginagawa ng software na yun, ang tawag doon is finite element analysis. Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng mga
points doon sa doon sa member, tapos ina-analyze niya yun. Bawat isa doon meron summation of forces and moment. Kaya bawat isa doon malalaman niya, itong point na to specifically, ito yung stress. Okay, sa ibang parts, ito yung stress. Tapos pinagsasama-sama niya yun, tapos kino-color coding niya para makita mo, yung member mo, hindi naman pala siya pare-parehas yung stresses. Bawat part ng member, iba-iba na stresses yan. Okay, so yun yung tunay na buhay, hindi siya basta equivalent na average stress, no? Hindi ganoon. Okay, ngayon, kapag tiningnan mo siya sa software, no? Kapag nag-FEM ka sa software, 'di ba? Tapos in-analyze mo yung tension member, makikita natin na hindi distributed yung stresses na pantay-pantay doon sa connection. Makikita natin na doon sa part na connected siya, doon sobrang laki na stresses. Okay? Dito sa part na to, hindi. Ngayon, bakit nangyayari yan? Okay, sabi dito, okay, this factor is a function, joint efficiency is a function of the ductility of the material, fastener spacing, stress concentrations of holes, fabrication procedure, and the phenomenon known as the shear lag. Okay, anong shear lag? Okay, ang sinasabi ng shear lag is that, halimbawa, okay, when some elements of the cross-section are not connected, katulad nito, di ba, meron kang angle. Okay, saan siya nakakonect? Di ba dito lang? Okay, ito lang connected, nandito lang yung mga bolts mo. Kung ito lang ang connected, ang nangyayari dito, the tendency is that hindi siya maging equally stressed. Ang nangyayari, may part ng section na hindi nalalagyan ng stresses. No, hindi siya kasing stress nung mga nandito. Okay, pero kapag ka nandun sa gitna, ayun, equal na yun. So, P over A, parehas na yun. Kumbaga, yung area mo is average. Or rather, yung stresses mo is the average stress na. Yung normal ginagawa natin kanina, P over A, di ba? Pero dito, ganun. Hindi masyadong ganun eh. Di ba? P over A siya, pero hindi lahat ng A gumagana. So, paano mo yun i-account? Okay? So, doon papasok yung may formula tayo dyan mamaya. Okay? Sabi dito, when some elements of the cross-section are not connected, okay, as when only one leg of an angle is bolted to a gusset plate, or the consequence of this partial connection is the connected elements, right, yung connected element, sabi, ito ay nagiging na-overload, tapos itong unconnected element ay, hindi siya masyadong na-stress, no? So basically, parang hindi siya masyadong gumagana. Okay, lengthening the connection region will reduce this effect. So pag mas marami yung bolts mo, mas mahaba yung spacing nila. Okay, so medyo mas less yung effect ng shear lag. Okay, shear lag can be accounted for by using the reduced or effective area. Okay, after mo makuha yung net, hindi pa yun. Okay, hindi pa yun. Okay, so kailangan pa siyang kailangan mo i-consider yung effect ng shear lag, which is yung accounted siya nitong variable na yun, yung U. Okay? I-multiply mo yung U doon sa makuha mo na area. Okay? So, para makuha mo yung effective area, kung bolted ang connection, i-multiply mo lang siya sa net area. Okay? Net area yung bawas, kasi di ba may butas-butas yun. Multiply mo doon yung shear lag factor. Okay? Kung welded, AG ang gamit natin. Tingin nyo, bakit AG pag welded? Kasi, ano bang mangyayari kapag welded yung connection? Anong area ng section mo? Ha? Hindi dumadam. Yung section mo, yung tension member mo mismo. Di ba, kapag binold mo yung section, nababawasan. Pag wini-weld mo, hindi yung section lang, yung angle lang mismo, lumalaki ba yung angle? Ano nangyari? Wala, di ba? Wala. Siya pa din yun. Di ba? Meron ka lang weld dito kasi dun yung connection mo, pero yung angle mismo, hindi naman siya lumaki, di ba? Hindi siya lumaki. Yun pa rin siya. Hindi siya nabawasan. Kaya yung area mo, gross pa din. Gross pa din. Hindi mo kasi siya binawasan. Binend mo nga. Ako niya ba? Okay. Kapag bolted, net, bakit? Kasi binawasan mo binutasan mo para maisiksik mo yung bolt. Pero pag welded, di ba? I-weld mo yung gilid, hindi yan mababawasan. Kasi nga, in-weld mo di ba? Yun yung purpose ng weld. Gets ba? Okay, kasi, kaya ka magkakamali dito kasi mapagbabalik-baliktad mo lang yung area. Kung malilimutan mo i-minus o minus ka kahit hindi kailangan. Pero kung naiintindihan mo kung ano yung area na i-consider, sobrang dali lang ito. Promise, sobrang dali lang ito. Okay, kasi yung iba mahirap na. Okay. Yung member na flexural tsaka compression, yun mahirap yun. Ito yung madali. Okay, ano yung point? Okay, wag mong sabihin na babawi ka na lang sa module 2. Wag sabihin na babawi ka sa module 3. Okay, kasi hindi ka makakabawi doon. Okay. Ito yung madaling part. So, wag ka na magkamali dito. Okay? Promise, ito yung madali. Ito yung madali.
Yung kasunod niyan, lahat mahirap na yun. So, galingan mo dito. Okay, yun yung pinaka-point ko. Makinig ka kasi ito na yung pinakamadali. Kung nahihirapan ka dito, pag-effortan mo na. Kasi dito ka babawi. Okay, walang babawi sa module 2 tsaka 3. Kasi doon ka bababa. Kasi mahirap yun. Promise. Promise. Okay, ngayon, sige. Ayan, so effective area is ANU, di ba? Yung AN net area, pero sabi, hindi pa yun. Di ba? Kasi meron pang shear lag effect factor. Okay, kapag gross, di yung area niya lang din as it is, di ba? Yung normal na area kasi hindi naman siya binawasan. Pero pwede pa rin magkaroon ng shear lag effect factor. Bakit? Kasi kailan ba nangyari ang shear lag? Again, anong concept ng shear lag? Kapag may part na hindi connected, katulad ng angle na ito lang ang connected, di ba? Shear lag yan, may shear lag. May part, itong part na to, yung nakatayo, yun yung part na hindi tumutulong masyado. Okay? So kapag may mga part na hindi connected, edi kailangan mong i-consider yung shear lag. Okay, makita mo doon sa pinakauna, sa copy mo ng PowerPoint mo, kapag zinong mo yan, makita mo meron ka diyang plate. Okay? Yung plate, ilang elements meron yung plate? Di ba isang ganun lang siya? O, ilang elements yun? Sige, kung yung angle, ilang elements to sabi? Dalawang elements daw yan, di ba? Eh di kung plate, ilang element lang yan? Isa. Kapag kinonect mo siya through bolts, ilang part ng plate or ilang element ng plate ang hindi connected? Ilang element ng plate ang hindi connected kung may bolted connection ka doon sa plate? Meron ba? Meron bang part ng plate na hindi connected? Wala eh, di ba? Kasi isang element lang siya eh. Di ba? Kung kinonect mo siya, matrix, di ba? Yun na yun. Kaya makikita mo dito, yung shear lag effect factor niya is 1.0 kasi hindi siya magre-reduce, complete lang siya. Okay, kailan siya magre-reduce? Sabi dito, ayan, so marami nakalagay dyan, no? Marami nakalagay. Pero generally, sabi ito na lang, okay, for any type of tension member except sa plates or round HSS, kung round HSS mo ay mas mahaba yung length niya kaysa sa 1.3 ng build ng diameter niya. Sabi, ito daw yung formula. Okay, bukod dito, yan, plate nga kasi 1 tapos round HSS, iba yung formula niya. Okay, generally ito formula, okay, which is 1 minus x bar over L. Ano yung x bar? X bar is the distance of the centroid from the plane of the connection. Mamaya pakita natin yung tinatawag na plane of the connection. Tapos yung pangalawa is the length. Okay, yung length yan is yung length of the connection. Sabi dun, di ba kanina, mas mahaba ang connection, mas less, di ba? Yung effect ng shear lag, mas maganda ang joint efficiency. Pero depende yun sa kaya i-provide the. Kasi syempre, ayaw naman natin na sobrang lawak ng connection, di ba? Kasi may space limits tayo, di ba? Ayan. Sample problem 1, sabi dito, a 1/2 inch by 5 inch plate of 836 steel is used as a tension member. Okay, it is connected to a gusset plate with 4 5/8 inch diameter bolts as shown in the figure. Okay, assume that the effective net area equals actual net area AN. Okay, sabi assume mo daw. Ngayon, what if sa exam, hindi sinabi yun? Okay, question, meron bang shear lag? Kung ito yung given, dito kasi sinabi, i-assume mo. 'Di ba? So, yun, basically, walang shear lag effect. Sabi niya kasi, i-assume mo na. Eh, paano kung hindi sinabi? I-assume mo pa rin ba na walang shear lag effect? Again, balik ka sa concept. Balik ka sa concept para hindi ka mahirapan. Okay, balik ka sa concept para ma-decide mo siya ng tama. Kailan nangyari ulit ang shear lag? Pag may element na, guys, 'di ba? Ulit. Kailan nangyari ang shear lag? Kapag may part, 'di ba? Pag may part ng section na hindi connected. Tama? Plate yan, ilang element meron siya? Isa lang yan, di ba? Kung isa lang siya at kinonect mo siya, meron bang part na hindi connected? Wala. Walang part na hindi connected, walang shear lag. Kung walang shear lag, lahat ng part gagana, kaya ang effective ay equal sa net area. Equal na siya. Kasi it is mo magagamit. Buong magagamit yung net area. Kasi kung hindi, babawasan mo pa yung net area. Bawas na siya dahil doon sa volts, babawasan mo pa ulit siya dahil sa shear lag effect factor. Diba? Ganun yung nangyayari. Okay? So, yun yung difference ng steel design doon sa normal na mechanics natin, no? Okay, so what is the design strength for LRFD? What is the allowable strength for ASD? Okay, meron kang dalawang i-calculate, di ba? Dalawang modes of failure, meron kang yielding, meron kang fracture. Paano sa yielding? Ano ang yielding capacity niya? Sabi, stress times area, di ba? Tension force is stress times area. Anong stress? Okay, depende. Anong mode of failure? Okay, if the mode of failure is yielding, syempre, yield stress ang gagamitin mo. Okay, if the mode of failure is fracture, di ba, syempre, yung tensile strength ang gagamitin mo, yung pinakamataas na stress bago siya maputol. Nakuha? Difference? Okay, yielding, Fy,
fracture ultimate, no? Ultimate tensile strength, yung pinakamataas na tensile strength na pwede mong gamitin. Kuha. Okay, ngayon tanong, ano yung kapartner niyang area? Okay, kung kung yielding, sabi natin gross, di ba? Gross ay consider kasi nandoon yung majority ng part na mag-yield, di ba? Yun yung part na malaki yung i-deform, di ba? Ang yielding is failure by excessive deformation. Naalala nyo? Sabi kanina. Okay, ngayon, yielding stress times the gross area. So, makuha mo, ang nominal capacity natin ay 90 kips. Ano ibig sabihin ng kips? Ano yung kips? Di ba English yun? English system. Merong Newton, di ba? Merong Newton, may kilonewton. Ano yung kips? Kilograms, hindi. Ano na? Kilo? Kila na? Kilopounds. Okay, very good. Kilopounds. Kips. Kilopounds. Okay, 1,000 pounds. Okay, hindi ko sure, parang hindi proper yung kilopounds. Pero pwede mong isipin na ganun. Kasi ang 1,000 pounds is 1 kip. Okay, so pwede mong isipin na kilopounds. Okay. Hindi pa natandaan ko dati. Okay, so this is 90,000 pounds equivalent niya. Okay, paano kapag fracture naman? Okay, so para makompute mo to, so syempre, kailangan mo makita yung figure. Okay, so ito yung figure natin, no? So area natin ay, sabi, ang pangalan ng plate ay 1/2 by 5. So ano yun? 1/2 thickness, 5 yung width. Kuha? 1/2 thickness, 5 yung width. Ano yung area niya? So syempre, ano shape niyan? Rectangle lang naman yan. Di ba alam mo yung area ng rectangle? Ano yung area ng rectangle? Base times height, di ba? Or length times width lang. Simple-simple. Okay, yun ang gross. Paano yung net? Di, dahil bolted ang connection, bubutasan mo yan. Bubutasan mo. Okay, so kapag binutasan mo, mababawasan siya ng area. Okay, kung nabawasan siya ng area, ay ang tanong, ilang area na ibabawas mo? Okay, ilang volts meron ka dito? 4. Okay, very good. Pero ilan lang ibabawas mo? Calculation, ilan lang ibabawas mo? Okay, para ma-decidean mo, imagine mo, paano siya mapuputol? Okay, para maputol siya, pwede ba siya maputol na na pagganyan? Paano? Tingin mo, paano siya mapuputol? Ha? Saan? Paano? Pa-vertical. Sa vertical. Saan? Vertical. Dito sa kaliwa o dito sa kanan? Kunyari, kunyari na-guess. So, dito kayo drawing ko na dito. Kunyari nakikita mo paano? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kanan. Sa kanan. Dahil doon malapit yung force. Ano ngayon kung nandun malapit yung force? Ha? Ano ngayon? Bakit? Kapag ba mas malapit siya doon sa force, mas malaki yung force na mapupunta sa kanya? Ganun ba yun? Ha? Kasi sabi natin, di ba? Sabi, kahit saan ka mag-cut dyan, pag kinat mo yan, di ba? Meron kang internal forces, di ba? O anong force mo dito? Di ba? Since wala ka namang forces in between, kapag kinat mo yan, parehas lang ang internal forces yan. Sabi, di ba? Anong kinalaman na mas malapit siya doon sa force? Sige, parang medyo exciting. Mag-quiz tayo. Next week, mag-quiz tayo. Okay, so next week, mag-quiz tayo. Okay, +5. Okay, makakuha ng tamang sagot. Bakit? Bakit siya mag-fail sa kanan? Bakit hindi kaliwa? Kasi bigyan niyo sa akin yung reason. Gamitin niyo yung logic. Ano lang, imagine niyo lang. Imagine niyo. Bakit siya mag-fail sa kanan? Bakit hindi sa kaliwa? Anong reason? Pag kaliwa, yun. Okay, very good, di ba? Di ba, lumalabas yung lakas mo kapag may incentive no? Hindi pwedeng dito siya maputol. Di ba? Hindi pwedeng siya dito kasi para ito makina ganun, para mag-fail siya sa fracture, kailangan matanggal tong bolts na to. Hindi mangyayari yun. Di ba? Yeah. Mas mauna mangyari na maputol na lang siya dito. Di ba? Kasi yan, free na siya maputol. Wala nang ibang magre-resist, di ba? Walang ibang nakaharang. So, kung may dalawang area, parehas na area lang yan. So, same area, di ba? Same stress. Okay, pero dahil ito ay nakasagabal dito, hindi mangyayari yun. Okay, ito, free yan. Ito, putol, ganun. Okay, yun yung reason, hindi dahil mas malapit siya sa force. Okay, kasi wala naman sa kanila mas malapit sa force. Alala mo, ang force, hindi naman ito yung force, hindi naman ito yun eh. Di ba? Ano yung force? Ang force ay straight line. So, itong force na to, pwedeng nandito yan. Di ba? Alala mo, doon sa mechanics mo, kahit saan mo ilagay yung force, basta nandun siya along sa line na yun, pare-parehas ng effect nun.
Di ba? Hindi yung arrow yung force ay yung line. So walang mas malapit na force. Clear yan? Okay, clear. Okay, yung reason. Mahalaga yun kasi pagdating doon sa staggered, sa dulo-dulo nito, kailangan i-consider yun. Kasi i-imaginein mo yan, what if gulo-gulo na yung ano niya, yung connection niya, katulad niya, no? Okay. What if ganyan na? Di ba? Paano ito mag-fail? Pwede bang ganyan? Pwede ganyan? Maraming pwede kang consider. Hindi siya nakakatuwa. Tulad yan, di ba? Paano siya mag-fail? Pwede dito, pwedeng tumalon dito, pwedeng dito, di ba? Pwedeng pa ganyan. Kami yan. Hindi natin ito kasama. Okay, hindi siya kasama doon sa coverage natin. Titigil tayo before yung staggered. Okay? So, hayaan mo na yung mga ano dyan, mga engineer dyan. No? Hayaan mo sila. Okay? So, dito, hayaan mo sila dyan. Hanggang dito na lang tayo. For example, problem 5 lang tayo. Okay, doon lang tayo sa, sa coverage yung syllabus natin. Okay? Hanggang sa effect tayo ng shear lag. Hanggang doon lang. Okay? Yung ibang mga, yan nyo sila. Kasi pakahirap yan. Okay? Hanggang dito lang tayo. So, konti na lang coverage mo, no? Kaya mo na dapat dito. Okay, sige, balik tayo dito. Okay, so ngayon, sige, alam mo na kung saan siya magpe-fail. Okay, so ang gagawin natin, ikakat natin ito. Pag kinat natin ito, ito yung makikita natin. Okay, meron kang area, tapos ilan yung ibabawas mong bolts? Dalawa lang yung tinamaan, so dalawa lang yung ibabawas mo. Okay, ngayon, anong size ng bolt natin? 5/8 inch. Kapag gagawin natin yon, ang nangyayari, di ba? Siyempre yung bolt, para maipasok mo yun, bubutasan nila yun, tama? Bubutasan nila. Pero kapag binutasan nila yon, hindi 5/8 ang ginagamit nila. Okay, bakit? Kasi kapag kasaktong-sakto yan, diba? Kapag walang allowance, kailangan very perfect, di ba? Konting usod yan, hindi na nila maisisiksik yun. Di ba? Konting imperfection ng pagkakagawa, hindi na nila masisiksik yung bolt. Hindi mo na siya may connect. Di ba? Sobrang critical nun. So, ang nangyayari dito, naggagawa tayo ng allowance. No, ang allowance natin by default, okay, is laging 1/8. Okay, halimbawa, ang bolt mo is 5/8, di ba? Ang diameter ng hole mo is plus 1/8 nun. Okay, so 5/8 plus 1/8 is 6/8 or 3/4. Kaya makikita mo dito, ano, 5/8 plus 1/8, 3/4. Okay? Kapag binawasan mo yung area niya, kung makikita mo dito, madali lang ito. Mukha lang siya mahirap kung ipapattern mo. Okay, pero again, sobrang dali niya lang kasi mayroong figure. Di ba? May reason kung bakit ganun yung ima-minus mo. Ang tanong lang, ano yung mga yun? Okay, so i-breakdown natin. Yung gross area. Diba? Ano yung area ng bawat butas? Okay, anong shape ng butas? Okay, squarish or in this case rectangle, di ba? Kasi hindi naman siya perfect lagi na square. Hindi naman laging parehas yung dimension. Pero alam mo yung calculation, di ba? Paano makuha yung area na ganito? 5/4? May ganun pa ba? Guys, ganyan. Ganyan. Area ng ano yan? Area ng? Ang shape niyan? Mukha siya square na. Pero general? Kasi what if hindi parehas yung dimension? Hindi na square yun. Di ba? Square is parehas ang dimension eh. What if hindi parehas ang dimension? Ang tawag sa kanya? Ano? Ang pangalan? Yung gano'n. Ang tawag doon. Rectangle, di ba? Rectangle. Di ba? Rectangle. Di ba? Anong area ng rectangle? Ha? Base times height lang. Di ba? Anong base niya? Anong base? 1/2. Ano yung height? 3/4. 1/2 times 3/4. Saan nanggaling yun? Okay, makita mo, may 2. Saan galing yung 2? Kasi dalawa sila. Di ba? Base times height, tapos base times height, dalawang bolts ang pinag-uusapan natin. Ganun lang kasimple, di ba? Kailangan lang maintindihan mo saan nanggaling yung numbers. Kung alam mo kung saan nanggaling yung numbers, sobrang basic niya lang. Di ba? Gross area, yung buo, pero hindi yung concern mo. Di ba? Sabi yung concern mo, yung bawas na. Doon kasi siya mapuputol. Ilang bolt na ibabawas mo? Dalawa lang, base doon sa sabi mo na dapat na mode of failure niya na mangyari doon sa kanan. Okay, dalawang volts, 1.75. Ngayon sabi, okay, AN yun. Yun ba yung gagamitin mo sa calculation ng capacity niya for fracture? Di ba sabi mo? Hindi. Di ba sabi hindi? Anong gagamitin mo? AE, very good. Dapat na-account mo yung shear lag effect factor. Ngayon, ang sabi, plate yan. So, ang tanong, sige, may shear lag ba? Sabi natin, wala, kasi plate lang siya. So, yung net ay equal na lang din sa AE. Di ba? Yung net mo ay equal sa effective area. So, yun naman pala eh. Parehas na. Eh, i-plug in mo na.
di ba? Stress ng ultimate, di ba? Stress sa tensile capacity niya times the net area, makuha mo yung PN. Ngayon, ito yung mechanics capacity niya, di ba? Sabi natin, sa steel design, meron ka pang mga safety factors. Kung LRFD, ang tawag doon sa safety factor na yun is resistance factor, P. Yun. Okay, 0.75 siya. Kung fracture, i-multiply mo siya doon, ito yung capacity niya ngayon. Okay, so meron kang dalawang design capacity. Meron ka for yielding, meron ka for fracture. Anong unang maaabot? Yung 81 o yung 76? 76. Mas mababa yun eh, di ba? So pag umabot ng 76, mapuputol na siya. Siyempre, hindi na mag-yield yun kasi putol na eh. Di ba? So yung mas mababa, yun yung limit natin. Yun yung capacity niya. Okay, so the capacity of the member is 76.13. Paano siya mag-fail? Through fracture. Okay, logical? Yun na yun. Yun na yung tension member. Ngayon, medyo mas mag-a-advance na lang siya ng konti. Okay, katulad nito. Di ba? Ay, joke lang. Gusto pala yan. Okay, ito, maganda. Di ba, sagot mo 76, LRFD. Sabi natin kanina, may shortcut eh. Magkamag-anak si LRFD tsaka ASD. Di ba, sabi ko yun, magka-relate sila, magkamag-anak yan. Try mo nga, 76.13, tas divide mo ng 1.5. Try mo. Divide mo siya ng 1.5. 50 point? Tingnan mo to. Di ba yun? Kung ano yung sagot mo sa LRFD, i-divide mo lang siya ng 1.5, yun na yung sagot ng AST. Okay? Siyempre sa exam mo, papakita mo yung solution. Okay? Pero at least, alam mo na agad yung sagot. Okay? Ano pinagkaiba yung solution? Tingnan mo. 90 pa din. PN for yielding, 90 pa din. Okay? PN for fracture, 101.5 pa rin. Parehas lang yan. Yun yung na-compute natin kanina. Okay? Saan lang sila nagkaiba? Doon sa minumultiply. Okay? Sabi sa LRFD, i-divide mo siya ng 1.67 kapag yielding. Tingnan, try mo nga 1 over 1.67. Try mo, divide mo. 1 over 1.67. Ano maging sagot niya? 0. Ano yun? 0. 1 over 1.67. 0.559 something something or 58 something or depende kung paano mo natin. 0.6 din yun. Okay, yun yung pinanggalingan niya, 0.6. Kaya nangyari kasi dyan, tawag dito, 0.67 is equal to 0.9, 1.5, ganyan yan. Okay, so, ito yung omega eh. Okay, nung kinumpit nila yung omega, nangyari dyan, 1.5 over 0.9. Ano yung 1.5 over 0.9? Computin niyo nga, 1.5 over 0.9. 1 point na siya, 1.66666, diba? 1.666, maraming 6. Tapos ginawa nila, ni-round off nila sa second decimal, kaya nagkaroon ka ng ganito. Pero ang pinanggalingan niya lang doon is 1.5 over 0.9, doon siya nanggaling. Okay, ano yung point? Nanggaling lang yan sa LRFD, tapos in-scale down nila. Okay, so parang hindi ka na magsaulo ng 1.67 ng 2, di ba? Parang hindi mo na kailangan sauluhin pa yung mga yun, di ba? Tandaan mo na lang kung anong ginawa mo sa LRFD, divide mo siya ng 1.5. Di ba? Sa LRFD, tama ang ginawa natin dito, multiply natin 0.9. I-multiply mo pa rin, pero gawin mo 0.9 divided by 1.5. Anong divided by 1.5 nun? Di ba? Ano ang 0.9 divided by 1.5? 0.6. Okay? Kanina, 0.75, nalala niyo, 0.75 times 1.5. Yung 0.75, divide mo ng 1.5. Ang lalabas dun ay 0.5. Yun. Okay? Same procedure. Nagkaiba lang siya ng factor. Diba? Alam mo yung relationship ng mga factors na yun. 1.5 lang. Okay, so pwede ka na dumiretso dun. Okay tayo dun? Sige. Sabi dito, single angle tension members connected to a gusset plate, 7/8 inch diameter bolts as shown in the figure. Okay, the service loads are 35 kips dead, 15 kips live. Okay, tingnan daw natin yung compliance niya with the AISA specification. Okay, ito bang certain member na ito ay adequate? Kung ito yung loading niya, 35 and 15, yun yung tanong. Okay, so paano mo malaman? Para malaman mo kung adequate siya, kailangan malaman mo yung capacity niya, tapos malaman mo yung loading niya. Kung yung load ay mas mababa sa capacity, okay. Kung hindi, edi hindi okay. Okay? Yun lang. Sasabihin mo lang, okay ba siya o hindi. So, para malaman mo, compute mo. Okay, sabi dito, assume mo na naman. Okay, sabi, assume the effective net area is 85% ng computed net area. Okay, so effective is 85 ng computed. Binigay na niya sa'yo yung value ng shear lag effect.
Ang tanong, sige, balik tayo sa tanong. May shear lag effect ba? Meron ba shear lag? Mangyayari ba yung shear lag kung ganyan ang connection natin? Again, balikan mo yung concept. Kailan nangyayari yung shear lag? Kapag may part na hindi connected. Okay, may angle ka, connected yung isang leg. May part ba na hindi connected? May part na hindi connected? Meron. Asan? Yung ito, di ba yung nasa taas? Hindi connected. So, may part na hindi connected, may shear lag. May shear lag. Gano'ng kalaki yung effect na shear lag? Ika-calculate mo, di ba? Pero sabi ng problem, oh, sige, wag mo na i-calculate. Ito na lang, 85%. So, pwede ka na dumiretso dun. Di ba? Binigay na sa'yo, yun na yung gamitin mo. Diba? Yun na. So, sabi, use LRFD, use ASD. Okay. For an angle na 3.5 by 3.5 by 3/8 na pangalan, yun yung pangalan niya. Okay, kaya mong kunin yung area kahit hindi ibigay sa'yo yung value. Okay, dito binigay yung value ng AG di ba? So, gawin natin, di ba? Paano? Okay, paano kung hindi ibigay sa'yo? Okay, so, subukan natin dito. Kunyari, hindi binigay yung, yung 2.5 na yan. Paano mo isosolve yung problem kung hindi binigay yung 2.5? Okay, pwede mo siyang hatiin sa dalawang parts. Okay, di ba ano lang naman, yung L na yan, dalawang ano lang yan, dalawang rectangle lang yan. Okay, para makuha mo yan, di ba, pwede mo i-consider itong part na to sa taas. Okay, tapos idagdag mo yung itong rectangle sa baba. Okay, so inawa na konti yung hatch niya, no? So, para ma-differentiate natin. Itong nasa taas, ang width nito is 3.5. Okay, sa baba, ganun din, 3.5. Okay, ang thickness ng mga yan is 3/8. 3/8. Ano ang area nito? Anong shape nito? Rectangle ulit, di ba? Rectangle, ang base niya ay 3.5, ang height niya ay 3/8. Okay. Dito, di ba? Nagamit mo na to, di ba? So, ibig sabihin, ay consider mo ito na lang. Okay, kasi kapag ka 3.5 ulit ginamit mo, madodoble yung bilang mo doon. Dapat ito na lang. So, kung 3.5 to at 3/8, ano to? Ma-minus mo lang, di ba? Okay, so 3.5 minus 3/8 times anong thickness niya? 3/8 pa din. Okay, so ganun mo siya makomputin. Okay, try mo nga 3.5 times 3/8 para dito. 3.5 times 3/8 para dito. Okay, take mo muna. 3.5 times 3/8 plus, okay, plus natin yung area sa baba. Okay, area sa baba is, sabi natin, 3.5 minus 3/8, tama ba? Okay, 3.5 minus 3/8 times thickness niya na 3/8. Okay, itama mo lang yung mga parentheses mo. Makakuha mo dapat yun. Okay, paki-confirm nga kung papalabas nyo, 2.48 dapat yung sagot. Makapalabas siya ba? Okay, tama. Okay, try nyo. Kasi kapag di nyo i-try, tapos lumabas sa exam, di bala kayo. Kaya nyo dapat yun. Kaya yan, kaya yan. Kaya ako tinuturo kasi hindi ko ibibigyan sa exam eh. Kaya mo yan. Kaya, basic skill mo yan. Kaya mo yan. Kaya, calculus. Try nyo, try nyo. Ang lalabas dapat ay 2.48. 2.48. Agree lahat? Kala kayo, pag di kayo marunong mag-type sa calculus, ha? Sinabi ko na. Okay. Sige na, kung alam mo na yung ano niya, yung gross, kunyari, bigay, di-solve mo, yun yung gamitin mo. Ngayon, sabi, ba't hindi sakto? Ba't hindi 2.48? Sa tunay na buhay kasi, yung angle, hindi naman siya perfect na rectangle. Okay, yun nandun sa specification, yun yung medyo mas accurate. Okay, so kapag ginawa nila yan, meron yung mga konting curves dito, may konting curves dito, yun yung nagiging source ng difference ng area niya. Okay, pero if hindi given, pwede mo siyang i-approximate dun sa method na tinuro ko. Okay, so ano lang, rectangle lang. Okay, so yan na. Paano mo-compute yung yielding saka yung fracture? Sabi mo, wait, teka, nakita mo na to eh. Diba? Ito rin yung kanina. Diba? Ginawa mo PN, diba? Gross times the yield. Diba? Tapos multiply mo ng fee, 0.9. Diba? Dito ganun din. Sabi mo, gross minus butas. Diba? Butas ay ano daw? Tingnan mo sa figure. Tingnan mo sa figure. O, paano siya mag-fail? Sa siya mangyari? Dito, okay, left, gitna, o yung kanan? Left, mid, right. Sa kanan, di ba? Sa kanan. Kasi sabi natin, hindi pwede mangyari sa left. Kasi para maputol siya dito, dapat matanggal tong dalawang to. Hindi na. Dito na lang siya mauuna kasi dito, mas free siya maputol. Di ba? Yun yung logic natin kanina. So, okay na yun. Sige. O,
Ang tanong, sige, pag kinat mo yan, di ba? Ilang volts yung makikita mo? Isa lang. So, yun lang ang ibabawas mo, isang volt lang. Anong diameter ng bolt? Sabi dito, nakalagay, 7/8 inch. Yun bang diameter ng bolt ang ibabawas natin? Hindi. Sabi natin, ano ba yung nabawas? Hindi naman yung bolt di ba? Yung hole. Gano'ng kalaki yung hole? Sabi natin, kung ano man yung diameter ng bolt, plus 1/8 pa nun. Okay, so 7/8 plus 1/8 is 1 inch. Di ba? Maging 8/8 yun eh. Okay, 8/8 is 1, so 1 inch yun. Okay, so 1 inch to, tapos gano'ng kakapal, di ba? Kasi ito yun eh, yung diameter yun eh, yung height dito sa drawing. Yung height nito. Ngayon, ano yung width nun? Siyempre, yun yung width ng member mo, yung 3/8. Ano ulit yung area ng makakat na part? Di ba? Ano yung area ng makakat na dahil sa bolt? Anong shape nun? Rectangle lang, di ba? So, width times, base times height lang basically. Yung base mo, yung thickness, yung height mo, yung diameter ng butas. Kaya ganun lang nakalagay dito. Di ba? So, thickness, base, times diameter ng butas, 1. Ngayon, ilang bolt yun? Isa lang, di ba? Isa lang yung tatamaan. Tatlo sila, pero doon sa cut na yun, isa lang ang makikita mo. Di ba? So, isa lang yung mababawas. Kaya isa lang yan. Wala nang times 2. Di ba? Paano ka magkakamali dyan? Kapag kang ginawa mo, pinapattern mo lang, di ba? Gawin mo, may 3 bolt, 3 ibabawas mo. Kahit hindi naman 3 ang mabawas, di ba? Diba? Kailangan mo lang maintindihan, ano ba yung saan ba nanggaling tong numbers na to? Maintindihan mo, madali lang yun. Sige, sabi mo, sige, naintindihan mo, isa lang, di ba? Isang butas lang, kaya ito yan. Okay? 2.5 minus ito, makuha mo 2.125. Ngayon, sabi natin, ang capacity ba niya sa fracture ay equal lang sa net? Di ba? Doon po ba kukunin? Sabi, depende, di ba? Depende kung may shear lag effect. Kung wala, yun na yun. Meron, di ba? Meron kasi angle na connected sa isang leg niya lang, di ba? So may element na hindi connected, tama? Agree tayo doon? May element na hindi connected. So okay, so ibig kailangan may consider. Sabi ng problem, wag mo na i-solve. Ito na yung number. Okay, the shear lag effect is 85%. Ano ibig sabihin nun? Yung binawasan mong area, hindi pa yun yung magagamit mo. Hindi pa yun. 85% lang nun. Okay, so ito na yung reduced area mo dahil sa net, binatasan mo kasi siya, pero hindi ito yung magagamit mo. Ang magagamit mo, 85% na lang. So, times 0.85 mo pa. Multiply. Ang magagamit mo, instead of 2.1, 1.806. Yun lang. Dahil meron kang shear lag effect factor. May part na hindi tumutulong dahil sa kung paano siya kinunay. Diba? Ganun lang. Alam mo na yung effective area. So, i-multiply mo na siya doon sa stress para doon sa fracture, which is yung ultimate. Okay? Multiply, makuha mo yung PN. Okay, 104. Ngayon, ano ang resistance factor para sa fracture? 0.75, sabi ng code. Multiply mo, makuha mo 78.57. Okay, pipili ka ngayon. Ano yung unang maaabot? Yung 81 o yung 78? 78. So, yun yung capacity natin. Ganun lang, di ba? Kung paano yung ginawa mo kanina, ganun din. Pinagkaiba lang ito, meron ka lang share lag dito. Kanina kasi wala, kasi plate lang. Okay tayo doon? Sige, sabi mo, gusto ko ng medyo mas mahirap. Medyo ko lang. Ito ko muna. ASD. Sabi natin, may ano to, shortcut. ASD, tama? Di-divide mo lang ng 1.5. Okay. Ang sagot natin dito ay 78. Ay, nasan yun? Kaya lang. Mababa. 78. Hindi, ito mamaya balikan natin to. Dito muna tayo. Tingnan na natin itong yung net. 78. Divide mo nga ng 1.5. Makuha mo nasa 50 something yata yan. Mga 50 something. 52. Tingnan mo dito. Nalagay yan. You know, di ba? So, pwede mo nang magpasyalan competent. Na, ang iibahin mo lang na solution, ito na lang. Pwede gawin mo sa exam, i-recycle mo na to, huwag mo na ipakita ito ulit ito. Okay, dumiretso ka na dito. Kasi ito, sinolve mo na sa LRFD. Okay, so kung pakita ito, nasolve mo na ito eh. Kumbaga pagkatapos sa LRFD, proceed ka na, ito na yung list mo. Okay? Tn over omega, equal lang din yan sa 0.6 times Tn. Yung nominal niya. Okay? Ito ay equivalent lang din dito. So, pwede mo na i-diretso doon. Okay, so ngayon, hindi naman yun yung tinanong. Hindi naman yung tinanong yung capacity. Ang tinanong niya is, does the member comply? Diba? Is it compliant to the AISC specification? Okay, so para malaman mo, dapat kunin mo yung loading. Okay, LRFD ito. Okay, so ang gagamitin mo load combination is LRFD. Okay, 1.4 dead. Ang another combination is 1.2 dead, 1.6 live. Okay, so choose yung governing, which is yung mas malaking result.
Loading kasi yan eh, di ba? Ano yung mas critical? Yung mas malaki, tama ba? Yan. So, doon siya mag-fail kasi mas malaki loading doon eh. So, 66. Okay. 66 yung load, 78 ang capacity. Okay ba yun? Yes, kasi mas maliit ang 66 kaysa sa 78. Okay? This PU is less than the design, PTN. Remember, is satisfactory, no? Adequate siya. So, yun, okay siya. Di ba? Okay yung size kung ito yung loading natin. Ganun lang. Okay, LRFD, sorry, ASD naman. Okay, sample problem to ASD. Okay, so again, paano mo umpitin? Divide mo lang, di ba? Ngayon, ang pinagkaiba niya lang is paano mo siya kakalculate yung design capacity. So basically, divide by 1.5. Pangalawa, iba din yung load combination niya. Okay, so ang load combination natin, di ba, sa ASD, kung pabalikan mo dun sa taas mamaya, dead load, tapos dead load plus live load, tapos dead load plus live, floor load, tsaka ano, something. Basta, again, siguro i-familiarize mo na lang, basahin mo lang. Pero ang mahalaga doon is kung ibibigay ko yun sa problem, siyempre kasama yung cheat sheet, no. Ibibigay ko yung yung load combination. Okay? So, siyempre, wala ka namang wind, wala ka namang snow. So, hindi na natin i-solve yun. Okay? Ang i-solve lang natin yung may dead and live lang, which is, ito yun. Okay, dito, makita mo, dead and live. Meron doon combination na dead lang. So, syempre, hindi ko na solve yun kasi hindi naman mangyayari yun. I mean, hindi naman mag-govern yun. Di ba? Kasi may live case, syempre, mathematic mas malaki to. So, dumiretso ako dito. Tama? Governing value natin is 50. Ang capacity natin is 52.38. Adequate ba siya? Yes. Bakit? Kasi mas maliit yung load eh. Di ba? Load mo 50, capacity 52. Okay siya. Okay, 3. Sabi mo, madali lang isang angle eh. Di ba? Di dalawahin mo. Paano kung dalawa yung angle? Ang tawag dyan ay double angle. Dalawa eh. Di ba? So ngayon makita mo dito, mayroon siyang pangalan, sabi 2, okay, double L, 2L, so double angle. Anong dimension ng angle? 5 by 3 by 5/16. O, ano yung unang number? Yun yung mas mahabang leg. So 5 ito, tapos 3 ito. Okay, tapos ang thickness niya ay 5/16. Paano siya kinonect? LLBB. Ano yung sabihin na LLBB? Siya yung long legs, back to back. Okay, ibig sabihin, kapag kinonect mo yan, di ba, mas mahaba ito, dito. Okay, yung mahabang leg, yun yung nakakonect, yun yung binold natin. Okay, syempre, kung may LLBB, di ba, may SLBB. Short legs, back to back, di ba? So kapag short legs, syempre, yung short ng nakakonect. Ganyan yun. Okay. So, depende yan sa gusto natin na moment of inertia. Depende sa purpose. Di ba? Depende kung nasa yung loading. Okay. So, yun. Basta may reason yan kung ba't yung ganyan. So, anyway, sige. Attention lang tayo. So, dating gawin masyadong complicated. Okay. Basta alam mo lang kung paano siya kinonect. Okay. Long legs back to back. Ayun. Sige. Kunin natin yung actual capacity nito. Okay. Design strength for LRFD and allowable strength for ASD. Paano mo gagawin? Okay. Again, kung wala yung AJ, kaya mong kumpitin yung AJ, di ba? Kaya mo kumpitin. Okay. So, ayan. Sabi dito, AE is 75% ng AN. Okay. So, hindi mo na ulit siya kailangan computin. Okay, kasi binigay niya sa'yo. Pero alam mo na may shear lag. Tama? May shear lag dahil hindi connected ito. So, kailangan mo siyang i-consider. Okay, solve ulit natin. O, sabi mo, ito na naman. Paulit-ulit na lang. Di ba? Alam mo na yan. Paano mo kayong AJ? Binigyan ka ng anong given sa atin? For an L, 5 by 3 by 5/16, di ba? L lang ang sabi, di ba? Okay, so sabihin, isa pa lang yan. Di ba? Isa lang yung angle. Pero ang drawing, dalawa. Okay, so ilan sila lahat? Ilan yung total area? Dapat, kung ito yung pang isang angle, di ba? Yung total area niya, idodoble mo. Kaya meron yung times 2. 2 times 2.41. Okay? Yun yung area. Saan mo kukunin yung capacity niya? Sabi, stress times area, di ba? Anong stress niya for yielding? Di ba? 836. Okay, note, no? For A36, ang Fy is 36. Hindi kasi nakalagay dito eh, no? So, ano siya? Pero standard number kasi siya eh. Dito sa Pilipinas kasi, ano siya eh, usual siya, common siya. Okay, and usually, hindi binibigay yung mga yield and tensile strength niya. Dahil yun nga, sobrang common yan na parang ang understanding is common knowledge siya. Okay, so since common knowledge siya, sa atin, sa construction, dapat alam mo yung property niya. Okay, ano property niya? A36 yan, 36 kasi ang yield strength niya ay 36.
Ngayon, ano yung FU niya? Okay, ang FU niya ay 58. Palagi yan, palagi. Okay, so pag sinabi, yan nakalagay dito, sabi, an A36 steel. Ayan, so the steel is A36. Alam mo pa lang yung pangalan ng property niya. Di ba? Alam mo pa lang yung material property niya. Alam mo na agad yung yield niya and yung tensile strength niya. Okay? Doon mo kukunin, nasa pangalan ng steel. Makita mo dito, sample problem to natin, ganun din, no? Sabi dito, tawag dito, sinabi ba dito? Wala. Di ba? Kapag kawala, ganun ulit. I-assume mong A36. Okay, bakit? Kasi nga, kapag ka hindi sinabi, ang default natin is A36 kasi yun yung pinaka-common type of material sa atin. Okay, marami pang iba yan. Meron kang A992, ganyan. Ito sample problem 1, may binigay ba dito? Sabi dito sinabi. Pero if not stated, yun na rin ang i-assume mo. Ngayon, halimbawa, nagsabi ng ibang property, like sabihin, A992, A242, yung mga yan, uncommon na yun. Di ba? Yung mga uncommon na yun, ibibigay dapat yun. Okay? So sa atin, ang alam mo lang, or rather, ang kailangan mo lang alamin is yung A36. Kasi yun yung pinaka-common, parang, dapat alam natin lahat yun. Parang ganun siya. Okay? A36 is 36 and 58. A36, yielding, 58 ang fracture. Okay, common knowledge sa atin yun. No? So, construction common knowledge. The rest, hindi common knowledge. Okay? So, kung hindi common knowledge, ibibigay sa problem. Okay? The rest, huwag mo nang isipin. Huwag mo nang problemahin. Kung sabihin yun, ibibigay ko yun. Okay? Bukod sa A36. Okay? Kaya sinabi yan kasi dapat alam mo yun. Common knowledge. Okay, sige. Sige. Ayan, nasusolve natin to, no? Ayan, so, yun na. So, dito, ito, diretso na to. Direct to the point. Kaya mo na yan, di ba? Kaya mo na yan. Yielding lang yan. Okay, pagka-common ng PN times 90%, no? Or 0.9, makuha mo sagot. Okay, ngayon, paano pag fracture? Di ba? Tingnan natin dito. Okay, paano siya? Di ba? Magpuputol siya dito. Okay, ilang volts? Dalawa. Ano diameter ng bolt? Sabi dito, ang bolt ay 1/2. Di ba? So, plus 1/8 noon, magiging ano yun? Ano yung 1/2? 4/8 yun, di ba? Plus 1/8, magiging siya. 5, kaya 5/8. Yun yung diameter. Ganong kakapal yung mababawas, di ba? Diameter, ito yun. Di ba? Sabi natin, base times height. Height pa lang yun eh. Di ba? Yung 5/8 is height itong shaded part, nung butas. Di ba? Kailangan mo ng base. Ano yung base? Yung thickness siya nung member. Ilan yung ibabawas mo? Ilang rectangle yung nakikita mo dyan? Meron kang dalawa dito. Ito muna pag-usapan natin. Okay, dalawa lang sa lawat. So sa isang angle, dalawa yung ibabawas. Okay. So, nangyari dito, okay, isang angle, okay, dalawa yung ibabawas. Ano yung ibabawas mo? Base times height. Base is, yung diameter niya, diameter. Base is yung thickness ng member. Diba? Thickness ng angle mo, 5/16. Tapos, times yung height. Yung height niya is 5/8. Saan galing 5/8? Galing sa 1/2 plus the allowance para do sa bolt, para do sa hole. Okay, kasi lagi siyang may 1/8 dahil do sa allowance. Okay, para ma-connect mo siya ng maayos. Okay, so again, rectangle lang yan. Okay, base times height lang yan. Tapos dalawa kasi dalawa yung bolt na tatamaan. Okay, so itong dalawang bolt na to, ibabawas mo doon sa gross area niya. Okay, ngayon, may times 2 doon sa labas dahil dalawa yung angle na yun. Ako ha? Dalawa yung angle na yun, kaya may times 2 doon sa labas. Okay, so ito na yung net area. Sabi, yun ba yung gagamitin mo? Sabi natin, hindi kasi hindi kasi angle siya na connected yung isang element lang, yung isang side niya lang. So meron ka shear lag effect factor. Okay. Ano yung effect daw niya? Ganong kalaki daw? Sabi, 75%. Sabi ng problem. 75% lang yung pwede mong gamitin. So, yun lang yung i-multiply mo doon sa AN. Yung AE mo, di ba, is 3.029 lang. Okay, imbis na magamit mo yung buong 4 inches squared, ang magamit mo is 3 lang dahil sa shear lag effect factor. Okay, ngayon, okay, alam mo na yung area, di ba? Effective times ultimate, so makuha mo yung 175. Okay, again, pag fracture ang mode of failure, 0.75 ang resistance factor. Na ito, paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit lang yung process natin. Yeah, so ano siya eh, yun nga, pag tinry mo isa, makita mo, yun din yun. Nag-iba lang ng konti yung tanong kasi kanina, di ba, given lahat, di ba? Kanina, plate lang, walang U, di ba? Ngayon, may U na, di ba? Tapos ngayon, may U tapos double na siya, di ba? Ganyan lang, pero process, pares lang. Ano kanya? Pares lang. Okay, so yan na. Piliin mo na, ano mas malaki dyan? Hindi, yung mas malaki, hindi yun, di ba? Yung mas maliit gusto pwede mo. Kasi yun na maabot, yun yung mode of failure. Tapos, di ba? Paano kung ASD? So yung may shortcut yan eh. 1.5. Di ba? Yung 1.5. Kunyari nag-solve ka, pero hindi mo talaga sinolve, di ba? Kasi yung kanina, ito na yun eh. Di ba? Ibig sa 0.9, di ba? 0.6. Yun. Ibig sa 0.75, maging 0.5. Ayun.
Okay, ito, yung mag-over dyan is 87. Ito is 87 din yan. Yung 131 divide mo ng 1.5, ano yan, 87 din yan. Pares na yan. Diba? So, kung alam mo yung LD, alam mo na yung ASD. Diba? Pares lang. Yeah, so, sabi mo, andali, di ba? Andali lang. Kaya mo na yun, di ba? Sige. Okay, number 4. Okay, hanggang 5 lang tayo, so matatapos na tayo. Okay, determine the effective net area for a tension member shown. Okay, 6 by 6 by 1/2. Yung gross, binigay, pero what if hindi ibigay? Okay lang din, kaya mo yun, di ba? Kaya mo yun. Ngayon, sabi, paano may compute yung shear lag effect factor? Okay, paano may consider yung shear lag effect factor? So, sabi, meron kang formula, di ba? Formula is 1 minus x bar over L. Okay? Ito, sabi, kung ibigay, di maganda. Kung hindi, kaya mo rin, di ba? Pinakita natin kanina, dalawang rectangle lang yun. Ngayon, yung length doon is ito yun. 3. So, ito yung total length, 6. Yun yung gagamitin mo sa formula. Ayan, makita mo dito. 1 minus x bar over L, 1 minus yung denominator ay yung L, yung 6. Okay, ngayon ang tanong na lang, ano yung x bar? Yung x bar, property yan ng section. Usually, binibigay yan. Katulad nito, binigay. Okay, ganong kalayo daw. Di ba, ano ba x bar? Distance ng centroid, di ba, from the plane of connection. Ito yung plane of connection. Dito sila nag-meet, di ba? Nilagyan mo ng ball para mag-saan sila, mag-connect sila doon. Okay, ang layo nun ay 1.67. Diba? Yun yung x bar. Okay, so ibig sabihin, kung given naman pala yan, edi plug-in mo na lang. 1 minus x bar over L, so 1 minus 1.7 over 6. Okay, ito yung shear lag effect factor. Kanina, pinapaano na, so, ito na gamitin mo. Paano kung hindi binigay yun? I-solve mo. Ikaw magsasolve. Okay, so paano mo i-solve? So, ito lang. Okay, 0.7217, i-multiply mo sa AN. Ang AN mo, 5.02, so multiply, answer. Ito yung AE mo. Ang tanong dito kasi AE lang eh. So, yun eh, tapos na din. Simple lang. Okay, for example, problem 5, ganun din. Pero ito, welded. Di ba? Paano kapag welded? Eh di ganun din. Di ba? Ang tanong lang, sige, paano tension? Pag ganun, di ba? Okay, ang i-consider mo, hindi itong lahat na to. Okay, hindi rin 5 dito, 5.5 dito, 5.5 dito, magiging 11. Yeah. Ang consider mo, ito lang. Okay, so 1 minus x bar over L is 1 minus 1.67 over L, 5.5 lang. Ganun lang, di ba? Ganun lang siya, simple lang. Okay, plug mo lang, tapos may sagot ka. Okay, ngayon sabi dito, AE is AJ times U. Bakit AJ dito? Bakit AJ? Di ba AN ang ginagamit natin? Di ba AN? Bakit AG? Tingin niyo, bakit AG? Kasi welded, very good. Hindi naman siya binutasan. Di ba? So yun, ganun lang siya kasimple. Okay, ngayon, sige. Paano siya magiging mahirap? Pag wala to. Pag wala yun. Okay, pag hindi given yung X bar. Pero sabi mo, di ba nag-mech ka? Sige na nga. Given na yan. Upload natin. Okay. Yung mga walang given, bigay na lang natin sa kanila yung kasi pagka nalaman mo kasi lahat, mawawalan sila ng trabaho eh.